Mga kahops, paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lang si RJ Abarrientos ang target ng mga foreign leagues? Pati ang puso at kaluluwa ng Barangay Ginebra na si Scottie Thompson, umano'y pinupuntirya rin ng mga koponan sa Korea at Japan na handang maglabas ng napakalaking pera para lang makuha siya. Pero ang tanong, kaya bang tapatan ng kahit anong halaga ang loyalty, samahan, at utang na loob na nabuo sa loob ng maraming taon sa Ginebra? Alamin natin. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang napatunayan na ang mga top stars ng PBA ay nakakaakit ng interes mula sa mga international leagues. Mas mataas na sahod, mas malaking exposure, at bagong hamon sa kanilang career. Pero pagdating sa Ginebra, ibang usapan na iyan. Ayon sa mga lumalabas na usap-usapan, isa si Scottie Thompson sa mga manlalarong gustong makuha ng mga koponan sa Korea at Japan dahil sa kanyang kakaibang estilo ng laro. Hindi lang siya scorer, hindi lang siya rebounder, hindi lang siya playmaker. Si Scottie ay halos ginagawa ang lahat sa loob ng court. Kahit undersized para sa kanyang posisyon, kaya niyang makipagsabayan sa mas matatangkad na kalaban sa rebounding. Kaya niyang mag-initiate ng opensa. Kaya niyang dumpensa sa crucial moments. At higit sa lahat, isa siya sa pinakaaasahang players pagdating sa playoffs. Mga kahops, kung umabot ka na rito sa video, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe sa Race Hoops Universe para lagi kang updated sa pinakamaiinit na balita sa PBA at basketball. Ngunit sa kabila ng mga ulat tungkol sa malalaking offer mula sa ibang bansa, mukhang napakaliit ng posibilidad na umalis si Scottie sa Ginebra. Hindi lang dahil sa kontrata, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa matibay na relasyon niya sa organisasyon. Alam naman nating kilala ang Ginebra at SMC sa pagbibigay ng suporta at benepisyo sa kanilang mga manlalaro. At kapag franchise player ang pinag-uusapan, ginagawa nila ang lahat para mapanatili ang kanilang core. Kaya marami ang naniniwalang kahit may dumating mang malaking alok, kayang tapatan o higaitan ito ng kanyang kasalukuyang koponan. Samantala, isa pang pangalan ng patuloy na pinag-uusapan sa seryeng ito. At iyon ay walang iba kundi si RJ Abarrientos. Habang nasa kanyang prime years, mas lalong lumalakas ang kanyang kumpiyansa sa bawat laro. Makikita na mas mature na ang kanyang decision making, mas kalmado sa ilalim ng pressure, at mas deadly mula sa 3-point line. Sa bawat pagkakataong nahahawakan niya ang bola, ramdam agad ng depensa ang banta. Hindi nakapagtataka kung bakit marami ang nagsasabing isa siya sa mga susunod na mukha ng liga. Sa katunayan, sa mga nakaraang laban, naging malaking dahilan si RJ kung bakit nanatiling mapanganib ang Ginebra kahit sa mga pagkakataong tila kontrolado na ng TNT ang laro. Pero hindi rin basta-basta ang TNT. May sarili silang mga armas. Nariyan si Jordan Heading na kayang magpasabog mula sa labas anumang oras. Mayroon ding matitinding contributor sa rebounding at depensa na kayang baguhin ang momentum ng laro sa isang iglap. Kaya habang papalapit ang susunod na laban, malinaw na isang aspeto ang magiging susi. 3-point shooting. Kapag nag-init ang Ginebra mula sa labas, mahihirapan ang TNT. Pero kapag nakahanap naman ng ritmo sina Heading at ang TNT shooters, maaari nilang baligtarin ang takbo ng serye. Ngayon, mga kahops, kayo naman ang magsabi. Kung sakaling magkaroon ng pagkakataon, gusto nyo bang makita si Scottie Thompson na maglaro sa KBL o B-League? At para sa Game 3, sino ang magiging bayani ng gabi? Si RJ Abarrientos ba? Jordan Heading? O may ibang player na biglang sisubog? Ay comment nyo ang inyong prediction sa ibaba. Maraming salamat sa panonood mga kahops. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ito si Race Hoops Universe, at magkita-kita tayo sa susunod nating basketball update. Hanggang sa muli, mga kahops.